evening na po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong likod. So today is October 12, 2025 at tayo ngayon pupunta dyan sa may Sunstar Grand Hotel sa may barangay 308 Quiapo, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Opus Mall, sa may E. Rodriguez Jr. Avenue, Ugong Norte, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Yan. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon sa ating pick up area, ay manatiling nakaplay lang po muna ito. Tayo ay manood or makinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Bilis na wag daw. Tapos narinig po namin parang may mga sinasalpong na po. Tumalon po kami kaya po kami narinig po namin sumalpong na. Himala namang nakaligtas ang isang aso na nakatali sa harapan ng bahay na nakuha ng rescuer sa ilalim ng truck. Sa investigasyon na wala ng preno ang truck habang binabagtas ang palusong na highway. May kargang abono ang truck na galing sa Riyaya, Quezon. Bago ito, napansin na ng mga nasa daan na walang kumpay ito sa pagbutina. Walang ng break sa traffic po itong pangyayari ito. Binawian din ang buhay ang driver ng truck habang nilalapatan ng tuna sa ospital. Inaalam din ng PNP kung may kasamang pahinante ang namatay na truck driver. Paalala ng autoridad, ugaliin i-check palagi ang sasakyan bago bumiyahe, lalo na kung may mabibigat na kargamento para makaiwas sa aksidente. Jose Carretero, ABS-CBN News. Nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island ngayong linggo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naglabas ng makapal na kulay abong usok ang bulkan na umabot hanggang 300 metro ang taas. Nagsimula ang pagbuga ng abo pasado alas 6 linggo ng umaga at tumagal hanggang pasado alas 7. Tinangay ang abo sa direksong Patimog, Silangan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Samantala, nagbabala naman ang PHIVOLCS sa posibleng pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ito'y matapos makapagtala ng pagtaas ng seismic activity sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, aabot sa 72 volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan simula noong Sabado. Nakataas ang alert level 1 sa bulkan, pero mataas ang tsansa umano na magkaroon ng biglaan at walang mamalang steam-driven o phreatic eruption mula sa bunganga at ang mga aktibong vents sa tuktok ng bulkan. Matapos tumama sa Davao Oriental ang tinatawag na Doublet earthquake, problema ngayon ng pamunuan ng Manay National High School ang maayos na pagdamot sa mga klase dahil sa malaking salapinamog ng paaralan. Live mula sa Davao Oriental, nagpapatrol si Rafael Bosano. Gaano ba katindi ang sira sa eskwelahan? Adrian, itong nasa likod ko ay isa sa mga mas bagong gusali ng Manay National High School dito nga sa Davao Oriental. 3 stories yan, pero kung titignan mo ay talagang hindi maikakaila na hindi na ito mapakikinabangan ng mga guro at mga estudyante dahil sa mga nagdadakihang bitak, gumuhong pader, ganun din ang mga ceilings nila, no? Tanda na kahit gaano pa bago ang isang gusali ay hindi talaga sasantuhin ng kalikasan. Boy Scout investiture ang pinaghahandaan ng mga batang ito sa Manay National High School noong Biyernes. Pero pagtama ng linggo bago mag-alas 10 ng umaga, agad nilang pinotektahan ang sarili at saka naglabasa ng classroom. Ganito rin ang nakuna ng CCTV sa iba-ibang bahagi ng eskwelahan, mula sa mga classroom, pasilyo at mga opisina.
Sa pagmamadaling makalabas ng classroom, nahulog pa sa hagdan ang principal ng eskwelahan. Tapos ang mga bato may mga bibrina na natamaan ako. Mabuti hindi sa ulo, natamaan ako dito. Masakit talaga. Ito masakit talaga. Yung ko kasi may mga pasa. Pero ang mas iniintindi ngayon ng punong guno ay kung paano maitaraos ang pag-aaral ng nasa higit 1,000 estudyante ng paaralan. Ngayong wasak sa lindol ang kanilang mga silid-aralan. Sa ngayon kasi may memorandum naman na wala mo ng klase until may clearing na talaga from DPWH. Dapat naka-modular muna kami pero parang mahirapan pa kami kasi bagsakan yung mga gamit, yung mga aklat, bagsakan, yung mga modules, bagsakan. Then mahirap, hindi man kami makaakyat dito. Malaki ang epekto ng kalamidad sa edukasyon ng mga bata. Batay sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS noong school year 2023 hanggang 2024, sa kabuuang 180 teaching days, mahigit 50 araw o halos 3 buwan ang nawala dahil sa extreme weather at iba pang klase ng kalamidad. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, halos 40 eskwelahan sa bayan ng Manay ang matinding napinsala ng lindol. Ang nangyayari dyan, may QRF kami, Quick Response Fund. Pinapasa namin yung dun sa DPWH for the repairs and the construction. I-assess ng mga structural engineers kung safe siya. Tapos kung meron tayong mga education kits na binibigay sa mga bata. We have a thing called temporary learning space na mga 2 weeks i-set up. Tingnan namin kung kaya idala dito. Bukod sa mga istruktura, panawagan din ng pamunuan ng eskwelahan ang maayos na supply ng kuryente para sa komunidad. Lalo't kakailanganin ito para sa mobile learning ng mga bata kung magtatagal pa ang pagkumpuni ng kanilang mga classroom. Adrian, gaya nga ng Manay District Hospital, itong Manay National High School ay napakahalagang istruktura dahil nagbibigay ito ng pangunahing serbisyo para sa mga taga rito. Bukod sa pagiging lugar ng pag-aaral ng mga kabataan, ito rin ay nagsisilbing pansamantalang silungan sa mga oras ng kalamidad. Kaya napakahalaga talaga na maibalik sa normal ang kondisyon dito sa lalong madaling panahon. Adrian. So, Rafi, short term, ang solusyon, sabi na nga punong-puro ng Manay National ay modular. Pero yung long term, ano ba? Gigibain, magtatayo ng bago, saan din ba sa lugar na yan? Sabi ni Secretary Vince Dizon, ganun din ni Secretary Angara, tuloy-tuloy yung pag-investigate at pag-inspect ng kanilang mga engineers dito. At nakita nga rin natin kanina na meron talaga mga engineers na nagpupunta dito para i-assess ng mabuti kung talagang pwede pa, fit pa for use itong mga ganitong klaseng building dahil makikita mo nga 3 palapag ito at maraming classroom at base rin sa CCTV ginagamit ito ng napakaraming kabataan. Kaya napakahalaga daw, sabi ni Secretary Vince, na talagang masinop at mabusisi ang kanilang pag-inspect at pag-assess para nga malaman nila kung kakailanganin talaga itong palitan o pwedeng i-retrofit na lang muna. Sayang nga rin naman, Rafi, at gaano katagal kaya yung assessment na yan? At may balita ba sa ibang mga bayan sa paligid ng bayan ng Manay sa mga eskwelahan at iba pang istruktura? Oo, marami ng mga eskwelahan din ang naapektuhan ng bagyo ng lindol dito sa Davao Oriental, no? At base nga sa report ng DepEd ay nasa mahigit 100,000 students ang apektado rito, kaya tuloy-tuloy din yung panawagan ng probinsya para sa mga posibleng magbibigay ng tulong, no? Pangunahing kailangan talaga na tulong ay mga maiinom na tubig, malinis na tubig, at ganoon na rin ang pagkain dahil nakita natin no, gaya nung Ayon sa PIDOS, nagkataon lamang ito. Daming Inaalaman stops. po ng Five hours. Saka matagal dun sa kasi traffic dun eh, bayan-bayan ng ano eh. Labas kasi nung Santa Rita, Goting, sa Yoko dun. Kasi dati sa father side ko, meron silang farm ng sibuyas sa Bungabon. Dati pupunta kami doon nung bata pa. Oo. Di ba daan nun nung wala pang ACTEC, dito ka sa Bulacan, dadaan ka Matatuan, tapos Palayan City.
Kasi nagkaroon ng Palayan. Kala mo rin yung Palayan City. Yun daw capital ng Nueva Ecija. Hindi Cabanatuan. Kasi Cabanatuan yung pinaka-urban. Yung mga kumakalat po na magkakaroon ng Doon yung capital. o malakas na mga pagdinig na nagpapalabas ng mga prediction na magkakaroon ng magnitude 8 or 9 earthquake ay wala. Lagay ko na sa'yo 300 para hindi ka na masyado Samantala sa pagmumula bahagi ng relief plan sa PBS Cash? Ay, huwag na magka-cash. sa mga apektado Okay, ng ayun. tungkol. Mahigit 600 pamilya ang nabigyan ng Buti na lang nabigyan ng barangay paninang. Sangkutatan sa bayan ng Medellin at barangay Gaway-Gaway sa Bucor City. Karamihan sa kanila hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga bahay at pansamantalang naninirahan sa mga beach residents. Samantala, tumulak na rin papuntang Davao Oriental ang ABS-CBN Foundation sa Lista Pamilya para tumulong sa mga kapamilyang apektado ng 7.4 magnitude na Ayan. lindol sa Kalsada dyan. para po sa mga gustong magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng lindol, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata, nangangailangan din po sila ng mga hygiene tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Diyan yung nagusa ng mga nakita ko mga street ba yun? Pandivisoria. Kanda ang QR code na nakikita Yung sa si inyong Colonel para kasi makapag-donate ginawa gamit ang GCash, Maya, kumbaga parang o bumili ng yung donation voucher sa Shopee paano yun? o Lazada. Yung hindi naman literal na surprise, parang pinayaya. Pinapapunta ako pero hindi ako sinabihan. Ipadala So naghihintay sila ng matagal, parang 30 to 45 minutes. Tapos yung malayo ang ano, mararating ng puro ating fresh, bayanihan. puro chicken. Mga kapamilya. Ay, hindi, isa lang yung chicken, puro gulay. Tapos sila, ano, sila Susunod, tindahan sa Katipunan, Quezon City, hinolda sa sugatan matapos barilin ng mga suspect. ako dyan. At interes para sa calamity zone ng mga miyembro ng SSS, ibinaba. Alamin kung paano makapagproseso ng aplikasyon sa pagbabalik ng TV Tagon. So at least malaking bagay sa kanya na May bagong swabing energy drink. New Override. Ang sarap! Hindi ka naman ba na shock sa akin? Lemon black flavors na less sugar. With L-theanine at less caffeine. With vitamin A, New Override. With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. Ganun ka nga talaga. Paano kung nanahimik ako? Ganun pa rin. Nawawatahimik lang ako. Get ready. Some of the biggest names in the world of golf. Tapos bigla ka nang kakausap. Yun. International Theory Ayun, gising na. presented by PRP Dato Pagbuwaya at dalawang barko ng Bureau of Fisheries Walang and dekoro. Forces na nakaangkol Sino sa ba loob yun? ng 12 nautical miles north Oh, ng nandun waters na. ng Pag-asa Island. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard Division ng West Philippine Sea, naroon ang mga barko ng BIFAR para magbigay proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Bukod Iba ayon pa. sa delikadong paglapit at mapanghamong galaw ng mga Oh, barko ng doon din China, ang way, paano mula eh. pagdinig na binugahan Boundary ng ng, ang sa tatlong may barko boundary ng Pilipinas, Pasig at Quezon makalipas ang City. isang oras. Pero may daan naman doon, babalik ng Cubao sa C5. Na may boat number 21559 ang PRP Dato Pagbuwaya. Sinadyan nitong binangga ang stern o huntang bahagi ng barko. Hindi rin kinanta ng buntutan ng CCG ang Dato Pagbuwaya. Nagtamo ng minor structural damage ang barko ng BIFAR, pero wala namang nasaktan sa crew. Sa isang pahayag, iginiit ni Tariela na hindi magpapatinag ang PCG at BIFAR
sa pambubuli at agresibong aksyon ng PCG. Pero sa artikulong lumabas sa Chinese state-run Global Times, ibinida ng China Coast Guard na naitabo nito ang mga barko ng Pilipinas na illegal umanong pumasok sa inaangkin nitong bahagi ng South China Sea. Hindi sila Isipan nito ang Pilipinas na nangyari, pero mali na rin din si Mariana dahil hindi magpapasindak o aalis sa Pilipinas sa Kalayaan Island Group dahil mahalagang maprotektahan ang karapatan at kabuhayan ng mga Pilipinong pamilya. Meron kasama si Commander Admiral Ronnie Gavan na lalo lamang pinagtitibay ng panghaharap ng mga barko ng China ang paninindigan ng Pilipinas. Sa kabila ng panggigipit, wala anyang makapiligid sa kanilang ipatupad ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang isusuko ni katiting na teritoryo ng Pilipinas at anumang banyadong puwersa. Arlene Nagado, ABS-CBN. Sa kalalabas lang na pahayag, kinupirma po ng Department of Foreign Affairs na maghahain ito ng diplomatic protest sa pinakabagong presidente ng pangharap ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Hindi siya makapag-travel. Tapos, Sa papasok ng pong mandating bibig ng Department of Education National Capital Region ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong National Capital Region o NCR. Dahil ito sa dumaraming kaso ng influenza like illnesses at sa sunod-sunod na lingkod na nakaapekto sa ilang lugar ng bansa. Inabang ng DepEd NCR ang advisory para matiyak ang pagpapatuloy ng mga klase. Nai-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. So hindi tayo nakapag-play ng dire-diretso. Alam na natin kung dahilan kung bakit. Paalam po.